Ayan, ayan na naman tayo, 'di ba? Mga judgmental na naman. Okay. Pinost ko yung kay Pope Francis na patay na siya, hindi dahil kino-confirm ko. Pinapabasa ko po sa inyo kung ano yung mga fake news na kumakalat kasi nirebat ko naman yan. Ang sabi ko sa latest post ko, hindi patay si Pope Francis. Bakit ko siya pinost? Pinost ko siya para maging aware ang mga tao kung mababasa man yan na si Pope Francis ay buhay pa. Dahil usap-usapan po sa social media ngayon yung tungkol sa fake news nga na kumakalat regarding kay Pope Francis. So, para maging aware po yung mga tao, binigay ko sa inyo yung link para pasukin nyo yung link na fake news yan. Kasi isa-isa ko din silang sinasabihan na buhay pa ang Pope Francis. So, bakit ko ba siya pinost yung mga link na yan na kumakalat? Nang sa gayon, pag dumaan sa news feed ninyo at nabasa nyo rin yung sinasabi kong pagsalungat sa mga fake news na kumakalat, at least aware kayo na hindi yan totoo. Sana tinanong nyo muna ako ng dahilan, tinanong nyo, Sanrio, anong dahilan mo, bakit mo yan pinost, hindi yung bunganga agad ng bunganga. Dahil sa pagkalat ng fake news regarding kay Pope Francis, hindi siya napipigilan. Kaya ang ginawa ko, yung mga fake news na pinagpo-post nila regarding kay Pope Francis, ay tahasang ipinaalam ko sa inyo yung mga link. Kung ano yung mga nagkalat ngayon sa newsfeed, hindi lang sa Facebook, kundi sa TikTok at Instagram. So, ngayon, kung babasahin nyo yung latest post ko, ang sabi ko doon, Pope Francis is not dead, but siya ay nasa critical conditions. Meron siyang kidney failure ngayon, at any moment, pwedeng bumigay ang katawan ng Pope Francis natin. At ako, hindi din ako magiging proud kung sakaling may mangyaring masama kay Pope Francis at isa ko sa apektado dyan dahil mayat maya ko siyang ino-offer sa pagdadasal ko. Walang sino mang Katoliko ang ikalulugod na mamatayan tayo ng Santo Papa. But to think and to clarify these issues, sinend ko yung mga link na yan galing mula sa mga Protestant, no, na ipinapakalat nila napatay na si Pope Francis. Kaya kung titignan nyo yung latest post ko, si Pope Francis ay hindi pa patay. Pinapaalam ko lang sa inyo yung mga update na nangyayari dito sa social media, most especially sa Facebook. Para pag dumaan sa mga news feed ninyo, yang mga post na nakita ko na naglipa na sa newsfeed ko, maaalarma at magiging aware kayo na yung mga kumakalat na fake news regarding kay Pope Francis ay hindi po totoo. Ang mahirap kasi sa ibang mga tao dito, may nabasa lang kayong link, hindi naman po kayo nagtatanong. Sana, bago tayo mag-judge, doon sa mga post ko, tinatanong nyo ko, Sanrio, ano ba ang dahilan bakit mo siya pinost? Kaya ko po siya pinost, once again, mga kapanalig, para ipaalam sa inyo na yung mga taong ito na nasa link na kung saan meron kayong nababasa regarding kay Pope Francis ay nagkakalat ng hindi totoong balita. Para pag pumasok man yung mga Katoliko dito po sa Facebook ko, dahil ako po ay may mga followers na din, mababasa nila yung latest caption ko na post na si Pope Francis ay hindi patay. Dahil alam nyo naman po na ang Facebook ko ay fina-follow ng iba't ibang Katoliko at hindi natin alam kung hanggang saan nakarating yung mga post na to regarding kay Pope Francis, na si Pope Francis ay patay na. Ngayon, doon sa newsfeed ko, makikita nyo ang mga link. Pwede kayong pumasok doon at sabihin ninyo na ito ay fake news kasi ganun po yung ginagawa ko ngayon. Ako ay pumapasok sa iba't ibang mga link ng mga newsfeed na nagkakalat kay Pope Francis
na yan ay fake news. I repeat, Abraham Siguera Molina, bago ka magsalita, lagyan mo ng logic ha, lagyan mo ng logic. Ikinakalat ko yung kinakalat ng mga Protestant regarding kay Pope Francis. Bakit? For the awareness. Pero kung titignan ninyo ang latest post ko, that Pope Francis is not dead. Pero meron siyang sakit na kidney failure. At any moment, pwedeng bumigay ang katawan ng ating Santo Papa. Para nang sa gayon, once again, dumaan man yang mga yan sa newsfeed nyo, alam nyo kung paano kayo magsasalita. It is not my post, but it's their post. At pinapaalam ko sa inyo na ito yung mga post nila regarding sa ating Santo Papa. Ganon yon, pinost ko lang siya ng pinost. After kong ma-post yon, at saka ako nag-post na hindi patay si Santo Papa. Ang sabi ngayon dito, sino to? Ni Julito G. Puliran, dapat sinabi mo sa caption mo na galing yon sa protestante. Sinabi ko sa caption, bakit hindi ko sinabi? Bakit hindi ko sinabi? Para tignan nyo yung link. Bakit hindi ko sinabi? Ayun nga dapat nagtanong kayo. Sanrio, bakit mo pinost? Magtatanong kayo, hindi basta buga ng buga at putak ng putak. Dahil lahat ng mga bagay na mga pinopost ko ay may dahilan. Tanong ko ngayon sa'yo, patay o buhay pa, hindi ka ba nagbabasa ng latest post ko? Ang sabi ko sa latest post ko, kinakalat ng mga sulpot na patay na si Pope Francis. Magbasa kayo ng latest post ko, wag lang kayong mag-focus sa link. Click nyo yung profile picture ko, makikita nyo dun sa timeline ko, yung mga naging sagot ko dun sa kumakalat na fake news na yan. Hindi yung may nabasa lang kayo, bira agad ng bira. Pag may nabasa kayong ganyang post, lalo na't ako ang nagsasalita, tignan nyo yung timeline ko, baka may kaakibat na sagot yon. Tignan nyo agad-agad yung timeline ko, ano bang masasabi ko doon sa mga nababasa ko. Dahil walang sinong mang Katoliko ang ikatutuwa na mamatayan tayo ng Santo Papa. Lahat tayo ay nagdadalamhati at nalulungkot at isa na po ako doon na nasasaktan dahil bilang isang defender ng simbahang Katolika, tayo ay mahal na mahal natin si Pope Francis. Kaya ang ginawa ko, yung mga link na kinakalat ng mga Protestant na to, ipinost ko para nang sa gayon malaman ninyo, eto pala yung mga kumakalat na issue sa Facebook ngayon. Na maaari tayo na pwede tayong magkaisa, pasukin nyo yung link na yon at sagutin nyo sila, hindi yan totoo. Kaya hindi ako naglagay ng captions. Ako ay sumagot dyan sa mga pinost ko ngayon. Sana basahin nyo yung latest post ko. Hindi tayo magko-concentrate dun sa nababasa nyo kasi hindi ko naman yun post. Post nila yon. Pinabasa ko lang sa inyo. At yung mga post nila na yan, na pinabasa ko sa inyo, sinagot ko sa post ko yan. Matuto po tayo sigurong magbasa ng mga naging komento ko doon sa mga nababasa ko. Hindi yung may nakita lang kayo na link, Sanrio, bakit ka nagpo-post ng ganyan? Hindi ko post yon. Post nila. Shinare ko lang. Para maging aware kayo na may kumakalat na balita na patay na ang Pope Francis. Ultimo yung balita sa Vatican, which is latest news, nakapost yan sa Facebook ko. Naka-face, Aklesa Divda, inayos ko yung post ko, hindi ko nga yan post. Nakikita nyo yung mga post ko ba yon? May mga tao, di ba? Kapag nag-share a post ka sa Facebook, may makikita kayong tao kung kanino galing. Kapag sinabing post ko, ako post ko mismo, makikita nyo mismo sa akin. Hindi ba? Pero ang nakita nyo doon, post nila. Post nila. Kaya nga sinagot Di ba? Kaya nga sinasagot. Kasi, kung yung mga sinasabi ng mga Protestant regarding kay Pope ay hindi ipapaalam sa inyo, paano kayo magiging aware? Paano nyo malalaman na ito na pala yung kumakalat ngayon sa social media?
Paano nyo malalaman na ito pala yung nagkakalat tungkol kay Pope Francis? Mismong mga account nila ang shinare ko sa inyo para makita nyo na ang mga account na ito, sila ay nagkiklaim that Pope Francis died at 88 years old. Logic? Account mismo nila yung pinost ko sa inyo para patunayan sa inyo na ito ang latest update pagdating sa mga Protestant, pagdating sa usapin ni Pope Francis. Sabi ni Aklesa Divda, so dapat inayos mo yung share mo. Maayos naman ah. May caption ba? Wala. Paano sasabihin mo dapat inayos ko yung ano ko, yung post ko? May caption ka bang nabasa? Wala. Shinare ko sa inyo yung mga captions nila. Paano mong aayusin yon? Para sabihin ko sa iyo, Aklesa Divda, sinagot ko silang lahat. Nakapost siya sa Facebook account ko. Magbasa ka nga ng latest post ko, ultimo yung Vatican News, today, pinost ko. Nakapost doon, pinaalam ko sa tao, eto ang latest news ng Vatican para matuto kayong mag-comparison. Hindi ko kasalanan kung hindi nyo alam yung salitang comparison. Pero bilang isang Katoliko, dapat marunong tayong mag-comparison ng mga post. Dapat marunong kang magbasa ng mga post. Bakit mo aayusin na sinasabi nyo ang isang post, hindi naman yun sa akin galing. Pinabasa ko lang sa inyo, binigyan ko lang kayo ng chika na ito ang kumakalat ngayon. O, nag-post ako sa Vatican News. Baka naman hindi ka kasi nagbabasa. Ang binasa mo lang yung mga link na nagsulat. Pero hindi mo binasa yung post ko kung paano ko sinagot yung mga link na yan. O, nakapost sa akin yung Vatican News. Nabasa mo ba, Aklesa Divda? Nabasa mo ba yung mga sinabi kong statement na naiyak pa ako dahil sa mga nababasa ko? Hindi. O ngayon sasabihin mo, Marites ka. Yes! Marites ako. Oo. Kaya nyo nga nalalaman yung mga yan eh. Kasi nga, chismis. Kapag ikaw ay nakabasa ng isang chismis, galing sa mga protestante, chismosa ka. Kapag ikaw ay nagre-research sa kasaysayan ng protestante, chismosa ka. Kapag nalaman mo na si Felix Manalo ay may ginawang krimen, chismosa ka. Yes, chismosa ako. At least ang pagiging chismosa ko ay hindi nakakapinsala ng mga taong kapitbahay ko. I-share ko lang sa inyo yung mga fake news na kumakalat. Dahil yan ang chismis ngayon. And yes, chismosa ako. May masama ba sa pagiging chismosa? Bakit hindi ba kayo mga chismosa? Lahat tayo mga chismosa. 'Di ba? Hindi man ganon kaganda yung sasabihin ko ha. Ang paglalahad natin ng mga kasaysayan ng ating simbahan, chinichismis natin sa iba para malaman nila. No? Para malaman nila, chichika ko sa'yo kung ano ang history. No? At Aklesa Divda, bago mo sabihin na sabi mo sa akin, ayusin ko yung post ko, walang caption akong nilagay doon. No? Walang caption na nakalagay doon. Shinare ko lang kung ano yung chismis ng mga protestanteng chismosa. At dahil chismosa ako, chinika ko ngayon sa mga Katoliko na nakafollow sa akin, may chika ako, eto ang chismis ngayon. Pero bago ka magsalita dyan, siguraduhin mo yung pinaka-latest post ko. No? Pinaka-latest post ko. John Albert Gales, oo, may masama sa pagiging chismosa. Talaga ba? Hindi lahat ng pagiging chismosa nakakasira. Ang alamin mo ang chismis sa founder ng Sulpot, nakakasama ba? Ang alamin mo ang chismis sa ginagawa ng mga protestante sa Catholic, nakakasama ba? Nakadepende na lang yan kung paano mo titignan ng isang salita. Hindi ko kasalanan kung wala kang logic, pero ganun lang ka-basic yon, no? At higit sa lahat,
Yung mga chismis ng mga Protestant, shinare ko yung sagot ko. O, hindi nyo na naman kayang tawag neto, hindi nyo na naman kayang baliin. Jun Agabaw, matagal na kitang basher. Oh my God, mag-move on ka na. Tagal-tagal ko na kayong basher. Diyos ko, die in die. May kulay na buhok ko, oh. Itim palang buhok ko, Jun Agabaw, basher na kita. Ang isang taong may mataas na logic, maiintindihan yan. Na ang pinopoint dyan, eto ang chinichika nila. What can you say about this? Ganon lang yon. Aklesa Divda, hindi ka nagbasa ng latest post ko? Sabi ko, fake news. Sabi ko, fake news, dapat nagbabasa ka. Huwag kang basta kuda na kuda. Bakit? Nakafocus ka dun sa link. Nagbasa ka ba ng latest post ko? Nandun pa yung Vatican News. Ang sabi ko, fake news, hindi patay si Pope. Para magkaroon ng comparison ng mga tao. Oh, anong problema doon? Hindi po ba? May problema ba doon? At least kapag pinasok niyo yung link, ano tong si Nelly Sanrillo? Tignan ko nga sa loob. O, talakan niyo yung mga tao doon. O, kaya nga, Klesa Divda, bakit hindi ko pa sinabing fake news yan? Sure ka? Hindi ko sinabing fake news yan? Diyan lumalabas kung gaano kakitid ang mga utak nyo. Diyan lumalabas kung gaano kababaw yung mga logic nyo kung bakit ko yung ginawa. Ako, kapag nagpo-post ako sa Facebook account ko, very technical ako magsalita. Kasi gusto kong bigyan ng palaisipan din yung mga taong sumusubaybay sa akin kung paano gagamit ng logic. At ganun ko tinuturuan yung mga tao sa paligid ko gumamit ng logic, hindi yung laging isusubo na lang. Hindi pwede na tuturuan ko silang maging tamad. Logic. Kaya ko nga pinost, ibig sabihin, may kumakalat na chika. Nagagets mo, Aklesa Divda? At saka wag mo akong turuan kung ano yung ipopost ko. Facebook account ko to. Facebook mo? Wag mo akong tuturuan kung ano yung gusto kong ipost sa sariling account ko kasi akin yan. How could you nasabihan mo ko kung ano yung gusto kong ipost? That is my Facebook account. Pwede kang mag-post ng sarili mong gustong i-post sa Facebook mo kasi hindi naman kita pinakekealaman. Ikaw talaga. Hindi mali yung pagiging marites kung ipapaalam mo yung kumakalat na chismis. Hindi mali yung pagiging marites kung sasabihin mo sa tao na ito yung kumakalat na chika. Ganon lang yon, no? At kung hindi nyo masakyan, kung paano ko mag-post, hindi ko naman pinagsisiksikan ang sarili ko sa inyo. Sinabi ko sa post ko, fake news yon. True post. Ang sabi ko, fake news. So, anong mali? Sinabi ko naman sa post ko, di ba? Nagbabasa ba kayo ng post? Dapat matuto kayong magbasa. Tignan nyo yung latest post ko. Dapat matuto kayong magbasa. Hindi tayo magpo-focus lang dun sa link. Tignan din natin yung reaksyon. 'Di ba? Tignan din natin ang reaksyon ng tao o nung nag-post kung ano yung masasabi niya. No? Sabi ni Aklesa Divda, wow no, kaya pala hindi kayo tinanggap sa ARCA. Bakit, Diyos ka? Ikaw ba nakakaalam kung sino ang dapat tatanggapin sa ARCA? Ngayon naman na may personal attack ka, Aklesa Divda. Huwag tayong mamersonal, doon tayo sa issue. No? Kung ano man yung kalooban ng Diyos para sa akin, bahala siya doon. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa, kung anong mangyayari, bahala siya doon. Hindi ko yan kailangan problemahin. Kung tanggapin man ako sa sinasabi mong ARCA o hindi mo na problema yon. Problema ko na yon at problema na ng Diyos yon. Ganun lang yon. Kasi tayo bilang mga Katoliko, marunong dapat din tayong gumamit ng logic. At marunong din magtanong. Pwede naman kayo mag-chat kasi may mga nakachat ako eh. Pwede naman tayong mag-chat, pwede naman nating sabihin, Sanrillo, anong meaning ng post mo? Tinanong nga din ako, Sanrillo, patay na si Pope? Sabi ko, hindi. Oh, that's it.
O edi pag nababasa nila yan, yung mga post nila na yan, alam nila ay hindi patay si Pope, fake news yan. So anong mali dun? And besides, pinost ko naman na fake news yung mga nakapost. So anong mali dun? Hindi ba? Post, ako ba yung nag-post? O shinare ko yung mga post ng mga nagkakalat ng fake news? Ganun lang yun eh. Di ba? Kinakalat ko yung mga fake news na naglilitawan. Pero at the end, matapos kong i-post yun lahat, sinabi kong fake news lahat yon. So anong mali doon? Kapag dumaan man sa newsfeed nyo na dumaan sa newsfeed nyo yung mga post na yon, okay. Nabasa ko to sa post ni Sanrio, fake news to. Ganon yon. Kasi yung mga link na yon, kaya ko yun pinost para baka sakaling may pumasok at sabihin fake news to. Pwedeng i-screenshot yung post ko. Eto sabi ni Sanrio, i-click dun sa sa link na yon. Sabi ni Sanrio, fake news yan. At least alam nyo, di ba? Na, yung mga nababasa ko, nababasa nyo. Meron akong katibayan. Ang tawag dyan, references. May references akong pinakita sa inyo na ito yung mga valid na kinakalat ng mga Protestant. Ang tawag dyan, references. At least kapag nag-post ako dito na hindi patay ang Pope, hindi kayo mako-confuse. Bakit? Kasi may nababasa kayo. Hindi naman kasi pwede na bigla akong magpo-post, attention, hindi po patay ang Pope ha. Syempre kahit papaano, meron kayo dapat nakikitang valid references kung saan ko kinukuha yung panghuhugutan ko na sasabihin ko sa inyo na ito yung mga nabasa ko at ito yung saloobin kong bilang si Sanrio na si Pope Francis ay hindi pa patay. What's wrong with that? May mali ba doon na ipaalam sa tao na ito yung mga references na nagkakalat ng fake news about Pope? Minsan matuto tayong gumamit ng logic. Huwag tayong masyadong maging sensitibo sa mga bagay-bagay na nakikita natin kasi pwede yang mag-lead into misinterpretation. And if you think na yung post na yon ay nag-lead into misunderstanding sa inyo, you can talk to me. Pwede mo akong i-chat, Sanrio, what's the meaning of this? What's the meaning of that? At least mapapaliwanag ko. Hindi yung may nabasa lang kayo si Sanrio, grabe, nagkakalat agad ng fake news. Hello? Talagang ginagawa ko lang yon kasi ang daming nagfa-follow sa akin. At karapatan ng bawat Katolikong malaman yung mga fake news na kumakalat. Ano namang masama doon kung sabihin ko sa inyo, eto yung mga fake news na kumakalat galing sa mga Protestante? Ano naman? Sinabi ko naman din yung sagot ko doon na si Pope Francis hindi patay. May sakit nga siya, nadagdagan pa, kidney failure. Nagbabasa ba kayo? 'Di ba? At least, pag nakita nyo, ito pala yung sinasabi ni Sanrio na fake news. Ito pala yung mga post nila. Kumakalat pala to. Magiging aware kayo. Maaalarma ang bawat Katoliko na, ang dami palang chismis na kumakalat na hindi totoo. Ganun lang yon. 'Di ba? Ang tawag dyan, referensya. Na, mga kapanalig, eto yung mga referensya, pak, post. Sa kakatingin nyo ng mga post sa timeline ko, at the end of the road, makikita nyo yung sinabi ko, fake news na nagsasabing patay si Pope. Para pag binalikan nyo yung mga link na yon, fake news pala to. Eto pala yung mga taong nagkakalat. Pasukin ko nga. Sabihin ko nga dito, fake news yan, hindi yan totoo. Screenshot ko, sabi ni Sanrio, ilalatag ko dun sa comment section na nag-post. Diba? At least alam nyo. At least may idea kayo na sa mga Katoliko dito, lalo na't may mga trabaho, sa mga Katoliko dito na hindi masyadong aware, ayan, nagkaroon kayo ng awareness. Diba? Anong araw ipinopost? Anong araw ipinopost? Ngayon ko lang yan pinost. Anong araw? Ngayon ko lang yan pinost. At pinakita ko sa inyo kung gaano kadami yung nagkakalat ng fake news. So what's the matter with that? Big deal ba yon? Na-send ko sa inyo yung mga account na mga nagpo-post ng fake news and then dun sa pinakadulo, sagutin natin, mali yung fake news na yan.
Hindi lang ako ang makakakita niyan, pati yung mga magagaling na CFD. Makikita nila yung iba't ibang komento ng mga tao doon, baka sakaling gawin nilang content at ipaliwanag that Pope Francis ay buhay pa. Para malaman din ng mga kilalang most followed na CFD dito, ay may ganyan palang kumakalat, ang dami naman yan. Actually, marami talaga, hindi ko na nga pinost lahat eh. Hindi ko na nga pinost lahat, ang dami talaga. Para, bakit ko yan pinopost? Kinakalampag ko kayo na, oy, mga CFD, tignan nyo to, basahin nyo, ang dami oh. Ang dami niyan ngayon. Shinare ko yan sa timeline ko para mabasa nyo, para maging aware kayo na, grabe naman to, grabe naman sila. Dahil ako din, nung una ko yung nabasa, mangiyak-ngiyak ako. Umiyak-iyak pa ako, bakit? Ipinagdadasal ko si Pope mayat-maya. Sino ba naman ang gustong mamatayan ng Santo Papa, di ba? Pero nung sinabi sa akin na Sanrio fake news yan, hindi yan totoo. Okay po, shinare ko. Fake news ka pala ha, kayong mga protestante kayo, nagkakalat kayo ng fake news, sige, share ko muna. Pagkatapos kong i-share, sige, this is my final statement, fake news yan. So anong masama doon? Kaya pala nung isang araw yun na sinabi sa balita na fake news yun, kaya may mali ka rin. Sinabi naman pala sa'yo, Akles sa Divde, na fake news yun eh. Bakit ka nagre-react? Alam mo naman palang fake news yun, hindi ba? Alam mo naman pala na hindi yun totoo. Di ba? Pwede ka naman mag-comment doon eh. Mga kapanalig yung post na to, fake news yan. Mga protestant nagkakalat niyan. That's it. Hindi ba? Nang sa gayon, pag pumasok yung mga Katoliko dyan sa mga link na yan, at may magsasabi na mga tao doon na fake news yan, mababasa. Pag nabasa, malalaman. Nakatulong. Tama? Nakatulong. Bakit? Pag nakita nila yung mga link ng Protestant na ipinapakalat nila na patay na ang Pope, anong gagawin ng Catholic? Magko-comment doon. Anong sasabihin nyo? Ay, Sanrio, fake news yan, hindi yan totoo. Ngayon, yung mga Katolikong makakabasa ng link na yon dun sa comment section, mababasa, ay fake news pala to. Nakatulong o hindi? Nakatulong siya, di ba? Nalaman natin. Bakit? Dahil lahat ng makakakita ng link na yon, titignan yung chat box. Pag tinignan yung chat box na yon na nandoon mismo sa link na pinost ko, malalaman nila na lahat ng mga Katoliko sasabihin, fake news yan. Kaya kapag may nakita kayong ganyang post, alam nyo na, fake news to. Nakatulong o hindi? Diba? Ganun lang yun eh. Diba? Tsaka pangalawa, ikaw na rin na nagsabi na binalita. Paano magkakaroon ng confusion? Hindi ba binalita naman? Diba? Sinabi fake news. And besides, kakapost ko lang ng Vatican News, February 24, 2025. Nasa timeline ko din. Nandun yung pagpapaliwanag tungkol sa balita ng Vatican News. Hindi kayo nagbabasa? Nandiyan dyan, nakapost. Ang Vatican News pa yon, yung Vatican News pa na pinasa ko, mula pa sa pari yon. May nagchat sa akin pare, akala ko nga bashers ko si Father Sid. Sabi niya sa akin, wag kang ma-high blood sa Sanrio, pari ako. Sabi ko, ay Father, sorry po, kala ko basher ko kayo. Kasi ipinapaliwanag ko kung ano yung dahilan kung bakit ko siya pinost. Binagbigay sa akin ng references si Father Sid na Sanrio, ito yung nangyari. Edi pinost ko. Hindi nyo nababasa? Diba? Hindi nyo nababasa? Kasi, yung ibang mga CFD dito at ibang mga Katoliko, yan lang naman ang inaantay nyo sa akin. Ang hanapan ako ng butas. Yun lang naman eh. Pero kung ikaw ay Katoliko at gagamit ka ng logic, isipin mo bakit ko siya pinost. Hindi ba? Kung ikaw ay isang matalinong Katoliko, unang-una mong iisipin, bakit nga ba to pinost si Sanrio? Yung mga nagsasalita dyan na Katoliko dyan sa comment section ko, nagtanong ba kayo? Hindi. Diba? Sa kayo bumase, dun lang sa post. Pero hindi kayo nagtanong, Sanrio, bakit siya nakapost? Bakit? Kasi may mangilan-ngilan pa ring mga Katoliko na inaantay akong bumagsak. Ganon lang naman kasi yun. Ito lang din ang sasabihin ko sa inyo. Kahit anong pilit nyong hila nyo sa akin pababa, hindi yan mangyayari. Bakit? Dahil independent ako.
Malaya ako na i-express kung paano ko tinitignan ang simbahang Katolika. At bago ko i-express yung paniniwala ko o pananampalataya ko sa simbahang Katolika, may mga pinagdadaanan akong mga tao. Nagtatanong muna ako. Pero itong mga pinost ko na link regarding sa pagpanaw ni Pope Francis, post yan ng mga Protestant, shinare ko lang. Pero sinagot ko naman. So anong problema doon? As long as may paglilinaw naman doon sa mga naging post regarding kay Pope Francis, anong problema doon? 'Di ba? Anong problema doon? Bakit Rex Arceljo Mandron, nagbasa ka ba ng latest post ko? Binasa mo ba yung mga latest post ko? Sige nga, kasi ang sabi mo, dapat nilagyan ko ng caption. Actually, pinost ko pa nga na fake news yun. 'Di ba? Hindi ka nagbabasa o sadyang yun lang talaga ang tinignan mo. Ang dami kong post, may 4 akong post regarding kay Pope Francis. Oh, nagbasa ka naman pala 'Di ba? Clarify ko sa post ko mismo yung mga statement ng mga Protestant regarding kay Pope Francis. So what's the problem? Kung may pagka-clarify naman, kung may clarification naman, kung pinost ko naman na ganito si Pope Francis, buhay pa, so anong problema doon sa link? Kung ipinaliwanag ko naman doon sa post ko na hindi yun totoo. Oh, anong problema doon ngayon? 'Di ba? May problema ba doon? Problema ba na kapag nakita ng mga Katoliko yung link na yon at mag-comment na fake news yan, hindi ba yun makakatulong? Hindi ba siya magbibigay ng malaking tulong sa bawat Katoliko pag nakita yung mga link na yon at mag-comment doon, hindi yan totoo? Syempre, kapag may nag-comment na hindi yan totoo, sino bang mga makakabasa doon? Di yung mga nakafollow sa akin. At least nalaman nila. Bukod sa nalaman nila na fake news yung mga post ng mga Protestant na yon, mababasa pa nila yung post ko regarding dun sa comment ko dun sa mga link. So, anong problema doon? Meron ba? Di ba wala naman? Pinapakita ko lang sa inyo na itong mga taong to, konti pa lang yun na itong mga to nagkakalat ng fake news. At kung lalagyan mo ng logic, totoo ba to? Ganun dapat ang una mong iisipin totoo ba to? O, kapag alam mo naman pala binalita, ito yung kumakalat na fake news, pwede kayong mag-comment doon. Ay, Sanrio, yan yung kumakalat na fake news, binalita yan. Di naging aware yung mga makakabasa. Ganun lang yun. Naging aware sila, okay. Eto pala yun 'di ba? Mali yun Uulitin ko ulit, Rex Arceljo Mandron, no? Uulitin ko ulit, ang hirap mong paliwanagan, 'di ba? Napaka-basic lang ng sinasabi ko. Yung mga naka-post na yon, sinagot ko sa post ko. Ulitin ko ulit. Ulitin ko ulit Lagyan mo ng konting logic. Yung mga naka-post na yon, na which is my link, sinagot ko sa post ko. No? Sinagot ko yon sa post ko. Kaya bago nila isa-isahin yung mga link na shinare ko, magtatapos sila doon sa statement ko. Baka hindi mo kasi nabasa yung statement ko. Sadyang gusto mo lang kasing sumagwan para meron kang gawing meron kang pagkabisihan. Well, sinasabi ko sa'yo, palpak yung analogy mo. 'Di ba? Yung pinaka-latest post ko, kung nagbabasa kayo, sabi ko, fake news yan. So, anong mali doon? Kinontra ko naman sila sa sarili kong statement nga lang. Kasi, bakit hindi ko rin yun nilagyan ng caption, yung mga link na yon, para matuto kayong mag-research. Matuto kayong mag-research. Totoo ba to? 'Di ba? Matututo kayong mag-isip. Hala, nagpost si Sanrio. Totoo ba to? Magkakaroon kayo kahit papaano ng talino na hindi kayo dapat basta-basta naniniwala. Matututo kayo na mag-isip. Ito bang post ni Sanrio na nabasa ko, totoo ba? Anong gagawin mo? Alamin mo ngayon. Di may natutunan ka na bago ka kumagat, alamin mo. At kung nako-confuse ka naman, bakit hindi nyo ako kinausap? 'Di ba? Kaya nga like what I've said, yung mga link na yan na pinagpapapasa ko, yan ay mga protestanteng ikinakalat ang fake news patungkol kay Pope Francis. At sa pinakadulong statement ko, fake news yon.
Ganun lang po yun ka-basic. Para nang sa gayon, mag-comment kayo doon, fake news yan, fake news yan, fake news yan. So yung makakakita ng link ni Sanrio na pinasa ko o shinare ko ngayon, titignan yung chat box. Ah, fake news to. Hindi pala to totoo. Ganun yon. Kaya hindi ko kinakailangan pang lagyan ng captions yon dahil bilang isang Katoliko, dapat alam nyo yan. Kung ano ang lagay ng Santo Papa, hindi naman kinakailangan always spoon feeding tayo na lagi na lang dapat isusubo na lang. Matuto rin tayong pag-aralan. Yung mga bagay, yung sirkulasyon na umiikot sa social media at kung paano natin ito sasalagin. Kung paano natin ito lalabanan. Kasi kung gano'n na lang ng gano'n palagi na mag-i-spoon feeding ako, paano kayo matututo? 'Di ba? Napakasimple lang ng logic na sinasabi ko. Lahat ng mga nakapost na may link doon, wala yung caption para matuto kayong mag-isip. Totoo ba to? O ngayon, sa pag-iisip nyo, kung hindi kayo sure, mag-scroll pa kayo pataas ng pataas, makikita nyo yung post ko. Fake news yan. Ah, eto pala tong protestanteng to Ito pala yung nagkakalat fake news pala to sinungaling to. Teka nga, mapasok nga yung link neto. Hoy, fake news ka. O di ba? Nakatulong naman siya, di ba? Tignan nyo lahat kayo na bulabog. Di ba bulabog kayo lahat? Shinare ko yung mga link ng protestant, lahat kayo bulabog. Huy, Sanrio, ano yan? O. Ibig sabihin, hindi lahat aware. Ibig sabihin, may mga Katolikong hindi alam. O dahil hindi mo alam, eto ang chismis. Basahin mo. O ngayon, nasa sayo yon. Paano mo ngayon titignan yung chismis na yan, na kinakalat ng sulpot? Maniniwala ka o hindi? Anong gagawin mo? Alamin mo, patay nga ba ang Pope? O, pag inalam mo na hindi naman pala patay ang Pope, edi mag-comment ka doon sa comment section, ang sasabihin mo, hoy, hindi pa patay ang Pope Sanrio. O, thank you for the information na ikalat mo. Isa ka sa nakaalam na fake news yon. And it's a blessing. Hindi porket may mga ganong post, ibig sabihin ako ay pumapabor. Hindi porket ako nag-share ng mga ganon, ibig sabihin ako ay naniniwala. Tinuturuan ko rin yung mga taga-subaybay ko kung paano aaralin ang isang post, kung paano titignan ang isang post kung ito ba ay totoo o hindi. Kinakailangan alam din natin pagdating sa social media kung paniniwalaan mo ba to o hindi bilang isang Katoliko, kaya maraming nagsusulpot 'Di ba? Bakit maraming nagsusulpot? Kasi tamad mag-research. Makakita lang ng mga videos ng mga post na ganito, naniniwala agad. Katulad ng mga nagre-react kanina, 'di ba? Kung ikaw ay isang matalinong Katoliko at alam mo naman palang buhay o doubted ka, napatay nga ba si Pope? Research. Aralin mo. Tignan mo, alamin mo, mag-aral ka. Kaya nga 'di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong tamad mag-aral dahil may mga post akong technical. May mga sinasabi ako sa presentations ko na masyadong technical at sinasadya ko yung gawin para matuto kayong magsaliksik kasi ayoko lagi na nag-i-spoon feeding sa inyo. At isa yan sa pamamaraan ko kung paano ko kayo bubulabugin. Binubulabog ko lang kayo na, hoy, eto yung chika. Anong masama doon? Sabi nyo, Sanrio, yung post mo magbibigay ng confusion sa tao. Ayaw mo ng confusion. Search it. Aralin mo. O, di ba? Kayong mga tao, ikaw Sanrio, yung mga tao, nagbibigay ka ng pagkalito. Search it. Diba, if you are doubted sa iisang statement, search it. That's it. Hindi tayo pwedeng aasa na lang sa nababasa mo tas hindi mo naman pala aalamin kung totoo o hindi. Hindi naman pwede na dahil may nabasa kang ganito, lagi na lang tayong agree ng agree. Hindi naman pwedeng ganon. Matuto rin tayong gumamit ng logic at matuto rin tayong kumilos at magkusa. Totoo ba tong nakapost? Nakatulong naman, di ba? Oh. Nakatulong naman. Pinost ko naman din yung Vatican News. O, anong masama doon? Kung i-post ko yung mga pinagsasabi nila, di ba nagpo-post din naman tayo ng mga sinasabi ng mga INC? O, may mga INC na nagsasabi, kami lang maliligtas. O bakit nagre-react kayo doon? Kasi hindi totoo, di ba? Sinasabi ninyo, ay, protestante kayo. Nagpo-post ako noon.
Nagsha-share ako ng post nila na nagkiklaim ang INC lang maliligtas pero nagre-react kayo kasi hindi totoo. Ganyan din yan. Wala naman yung pinagkaiba eh. Yung mga post ko ay galing sa account ng mga Protestant patungkol sa aral. Yung mga post ko na yan ay galing din sa Protestant patungkol kay Pope Francis. So ano yung dapat natin gawin? Kapag ako nagpo-post sa INC tungkol sa banal na hapunan, kami ang tunay na religion, alam nyo kung paano kayo magsasalita. Because you are too confident na mali yung sinasabi nila. Pero wala akong captions na nilalagay. Account lang nila. Hinahayaan ko kayo. O sige, eto yung post ng isang iglot. Bahala kayong magsalita. Nasa sa inyo kung paano kayo magsasalita at pamamalian yung sinasabi nung nag-post. Ganon din yung sa akin. Na parang nasa sa inyo kung paano nyo titignan tong mga post na to. Kung paano mo sasalagin o ipapaliwanag regarding dun sa konteksto ng mga Protestant na kumakalat. Pagdating sa mga doktrina ng INC, kapag nagpo-post ako ng mga account nila dito sa Facebook ko, dinudumog nyo. Alam nyo kasi yung sagot. Bakit kayo nagkaroon ng confusion? Kasi hindi kayo nag-a-update sa lagay ng Santo Papa. Isang malinaw na pagpapatibay na kaya kayo nagre-react kasi maraming hindi sigurado. At maraming mga Katoliko dito na nalaman na lang ang balitang yan dahil sa sinasabi ng Katoliko. But in an honest way, hindi naman talaga kayo updated. 'Di ba? Hindi naman kayo talaga updated sa nangyayari. Kaya sa akin, pinost ko talaga yan para maging alarming sa inyo. Hoy, kamustahin nyo si Pope. Ganun lang yon. Kamustahin natin si Pope. Kamusta na ba siya? Lahat tayo nakatutok lang sa TV. Pero we never research pagdating sa Vatican News. Ano nangyari kay Pope? Wala. 'Di ba? If we are truly a Catholic faith, na kung tayo ay talagang nasa loob ng simbahang Katolika, dapat minu-minuto, mayat-maya, updated tayo sa nangyayari sa Pope natin. Kung naging updated kayo, lahat kayo, sa nangyayaring kalagayan ni Pope Francis, bakit ka magre-react kung pwede mo naman siyang sagutin? 'Di ba? Pwede naman natin siyang sagutin na nag-post ako ng ganon. Sanrio, fake news. O, edi sasagot ako, agree. Ganon lang yon. Sanrio, mali yung post mo. Fake news yan. Sasagot ulit ako. Yes, I know. Ayun yung gusto kong iparating sa inyo. Kasi kung doon naman kayo magko-comment at sasabihin nyo sa akin, Sanrio, mali ka ng post. Ang sasabihin ko sa inyo, oo, mali yung nag-post. Ganon lang yon. Okay, Sanrio, I understand. Alam mo pala. Yes, I am. 'Di ba? Napaka-basic. Kung magko-comment kayo doon, sasabihin nyo sa akin, Sanrio, fake news yan. Oo, alam ko. Buti rin, salamat naman, alam mo din. Ganun lang. Malalaman naman ng tao yan Bakit? Sa sagutan dun sa comment box, paano magkakaroon ng confusion? Mag-uusap naman dun sa comment box. Sasabihin naman yun doon na, Sanrio, hindi papatay ang Pope. I know. Eto yung Vatican News. I know. At least alam nyo, di ba? Na parang, ang taray, updated. Doon mo malalaman kung sino yung mga Katolikong updated sa lagay ng ating Santo Papa. Hindi nyo kailangan mag-react or hindi nyo kailangan maging overacting sa isang post na wala namang caption. Di ba? Bakit ba walang caption? Kasi pinababasa ko lang sa inyo. Basahin nyo to. Basic. Di ba? Basic lang. Bakit walang caption, Sanrio? Basahin mo yung sinasabi. Anong masasabi mo doon? Pag sinabi mong, Sanrio, mali yung nasa caption, di sabihin mo doon sa comment box, mali yan, fake news yan. Anong masama? Tapos sinagot ko naman, na fake news yun. Anong masama doon? Diba? At least, yung post ko na yon regarding sa mga Protestant na post din, nakalampag kayo. Diba? Wag niyo sabing hindi kayo nakalampag. Di ba? Ang laki ng impact niya. Yung nabasa nyo. Meron pa nga sa akin nag-chat Totoo ba, Sanrio? Patay na si Pope Francis? Katoliko yon. Hindi alam. Ano na lang ang inaantay? Inaantay na lang niya, mamatay na lang yung Pope natin. Pero kahit kailan hindi siya nag-concern kung kamusta na ang Pope.
Sanrio, totoo ba yung post mo? Patay na si Pope. O, see? Kaya ano nangyari? Dahil sa mga post na yan, nagkaroon ng ingay. At dahil nagkaroon ng ingay, yung post na yon, malalaman ngayon ng tao na si Pope Francis ay hindi pa patay. Anong mali doon? Meron po ba? May nilabag ba ako? Wala. Bakit? Wala naman yung caption eh. Shinare ko lang sa inyo na post ng sulpot, basa. Yun lang. Shinare ko sa inyo, eto yung mga marites, mga chikadorang protestante. Ayun. Eto, basahin nyo, mga chikadorang. Bala ko pa nga sanang ipopost ko yon. Oh my God, brown out. Okay, tuloy natin. Bala ko pa nga sana po na ipopost ko yon, then tapos ko siyang ipost, kokopyahin ko, ipopost ko ulit. Para malaman ninyo kung ano yung tunay na lagay ng Santo Papa. Kayo mismo ang magre-research, kayo mismo yung mag-aaral. Tatandaan po natin ako si Sanrio, technical ako mag-post. Maraming beses ko na yung naranasan. Magmula sa mga Ferrero Rocher, pagdating sa mga technicalities sa mga kamarero, ganyan talaga ako. Kasi gusto kong turuan ang mga followers ko kung paano kayo magbabasa ng bawat post na nakikita natin sa social media. I am teaching you kung paano nyo titignan yung mga nababasa nating po sa social media, lalo't lalo na kapag dating sa usapin ng ating simbahan. Ganun po ang aking sistema. Kaya wala po siyang caption. Dapat nga po ika-copy-paste ko talaga yon, ipopost ko din para talagang bonggang-bongga na mabasa nyo. At mapaisip kayong lahat, totoo ba napatay na si Pope Francis? Matututo kayong mag-research. Matututo kayong mag-google. Huwag nyo sabing hindi kayo napag-google. Huwag nyo sabing hindi kayo napakalkal ng Vatican News. Patay na ba si Pope? Patay na ba si Pope? Diba? Nagkaroon siya ng impact na yung kumakalat na yan, yung kumakalat na issue na yan, is naging aware kayo. At alam natin kung paano natin sasalagin. Kaya wag kayong masyadong high blood. Wag kayong masyadong mainit. Kapag may isang bagay kayo na hindi naiintindihan, pwede nyo akong kausapin. Hindi tayo dapat basta-basta ka na lang manghuhusga. Dapat alamin natin, Sanrio, bakit mo siya pinost? Nang sa gayon, maintindihan ninyo, okay, gets ko na, Sanrio. Diba? Kung piniem nila ako, Sanrio, totoo ba yung post mo, patay na si Pope? Hindi. Di masasagot kita, okay, bakit mo pinost yun? Para malaman ng tao kung alam ba nila kung patay ba o buhay pa ang Pope. Period. Diba? Napag-google kayong lahat, diba? Napa-research kayo, hala, wag niyo sabing mga ibang marites dyan. Hala, si Pope Francis patay na talaga, seryoso? Bakit hindi pa pinabalita? Google. Ano nabasa nyo? Hindi pa. So, ano yung mga post na yon? Fake news. Sino nakatuklas? Kayo mismo. Bakit? Nag-research kayo. Nakatulong? Hindi. Nakatulong naman siya, diba? Naging aware naman po tayong lahat. At sa mga na-high blood sa akin, at hindi naintindihan, yung way kung paano ko dinideliver ang mga post ko, I'm so sorry. No? At ganyan po talaga ako. Kahit sa mga kaibigan ko, ganyan din ako. Katulad ng mga post ko, may mga post ako sa politics, statement kay Sara, statement kay BBM. May mga nagsasabi sa akin, i-unfollow kita, Sanrio, kasi Sara ako. I-unfollow kita, Sanrio, anti-BBM ka. Pero never akong nagsalita if I am anti-BBM or anti-Sara. Basta pinopost ko lang yung mga update ng walang captions na ito ang pinag-uusapan sa politics. Pero kapag binabasa ng ibang Katoliko, yung mga post ko regarding sa politics, sasabihin sa akin, anti-Sara ka pala, Sanrio, i-unfollow kita. Pero wala naman akong sinabing anti-Sara Duterte ako. Kapag nag-post ako regarding naman kay BBM, wala rin caption, anti-BBM ka, Sanrio, i-unfollow kita. Wala rin naman akong sinabing anti-BBM ako. Wala rin naman po akong naging post na sinabi kong patay na yung Pope. Shinare ko lang. May nabasa po ba kayo na sinabi ko patay na yung Pope? Actually, nagtanong pa nga ako dun sa sa mismong GC namin. Mangyak-ngyak ako kasi hindi ako aware. Wala naman akong TV. No? Wala akong TV. Sabi ko, tinanong ko sila, patay na ba yung Pope? Sabi sa akin ng mga kasamahan ko, bakit? May kumakalat kasi naglalitawan dun sa ko, newsfeed ko, patay na ba?
Hindi pa. Ay, hindi pa. At, okay, wait. Share ko nga to. Share ko. Di pa pala patay yung poop, pinapatay nyo na. O, share ko. O, mga kapanalig, o, patay na raw yung poop, sabi ng mga sulpot, o. Ganun lang yun. Diba? Pero I never claim na sinabi ko sa inyo, napatay na yung poop. Ang shinare ko sa inyo, yung sinasabi nila. Sabi nila, patay na daw yung poop. At sinagot ko po yan, hindi pa patay yung poop. Kaya, wag tayong masyadong ma-high blood. Wag tayong, basta-basta na lang tayong tira buga, di ba? Na parang may nabasa ka lang na ganito, ayan na agad yung stand ko. As long as wala po akong nagiging caption sa mga post ko at nag-i-stand na sinabi ko sa inyong patay na yung poop, meron akong dahilan kung bakit ko siya pinost. No? Kaya sa mga hindi ako naintindihan, o sa mga bagong nakafollow sa akin na naloka at tumambling na Sanrio, nakakaloka ka, ganyan po talaga ako at kilala ko ng mga matagal nang nakafollow sa akin. Talagang maintriga lagi ang mga post ko, kaya nga po dinudumog ng comments yan eh. Kaya nga po maraming mga commentators, mapaprotestant or even the Catholics pag nagpo-post ako kasi very intriguing po yung post ko. Bakit? Kasi gusto kong matuturing kayong mag-isip. Ano ba ang gustong sabihin ni Sanrio sa bawat post niya? As long as hindi naman po ako nag-i-stand at kiniklaim na tama yung sinasabi ng Protestant, ibig sabihin, pinapakita ko lang sa inyo na yung sinasabi ng Protestant ay kalat sa social media. No, kaya matuto po tayong mag-analyze. At isa yan sa talagang ginagawa ko sa post ko para matuto yung mga nagpa-follow sa akin kung paano nila tititigan yung isang sitwasyon, kung paano nila babasahin o uunawain ang isang konteksto, no? At sabi ni AJ Navales ni Comedes, di ko nakita, ganda mo. Brown out po ngayon, no? Brown out. So, syempre baka malobat ako. Brown out po talaga ngayon, pero hanggang ngayon nagla-live ako. So, yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig ko. Sa mga nakakuha ng point ko, maraming salamat. Sa mga hindi naman ako na-gets, marami pa rin pong salamat. Pero, nasabi ko na po yung statement ko regarding sa mga post na yan at hindi ko siya i-delete kasi gusto kong malaman ng lahat ng tao yung mga fake news na ikinakalat ng mga Protestant. At bilang tayo ay mga Katoliko, lalong-lalo na sa written debater dito, pwede po tayong magkaisa doon sa mga comment box, sabihin po natin fake news. Nang sa gayon, pag kumalat yung post ko at makita yung link na yon, mababasa nila na ang lahat ng stand ng CFD sa oras na to, yung mga sinasabi ng Protestant ay fake news. Malaking bagay po na ibigay natin yung tamang impormasyon sa mga kapanalig nating Katoliko na hindi pa alam yung balita. At sa pamamagitan ng pagre-react ninyo o pagbibigay komento sa mga pinasa kong link na stand ng mga Protestant, pag nabasa yan ng mga kapanalig natin, malalaman nila na lahat po ng kumakalat sa social media regarding kay Pope Francis ay hindi po totoo. So yun lang po, magandang gabi at maraming salamat po at sana naintindihan ninyo yung point of view ko regarding dun sa mga naging post ko kay Pope Francis. At hinihiling ko po sa inyong lahat mga kapanalig na ipanalangin nating maigi ang ating Santo Papa, si Pope Francis, dahil talagang durog na durog yung puso ko ngayon, no? Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Magkaisa tayo na ipanalangin ng ating Santo Papa, hindi ako nalulugod sa nararamdaman ko sa kalagayan ng ating Santo Papa at alam natin bilang tayo ay mga Katoliko, masakit yon para sa atin. At ang tangi na lamang natin pwedeng gawin ay ang ipagdasal siya. Alam natin na ang buhay ng tao ay may hangganan. Pero dumadating talaga sa isang pagkakataon na may mga taong nawawala na hindi tayo handa. At isa ko sa hindi naging handa sa nalaman ko sa kalagayan ng Santo Papa. Kaya bilang isang Katoliko at tayong lahat ay mga Katoliko, pag tayo ay magdadasal, ipanalangin natin lagi ang ating Santo Papa dahil siya ang ama ng ating simbahan at ang ama ng ating pananampalataya. So yun lang po, maraming salamat and God bless you mga kapanalig. Shout out kay John Albert Gales. No, sa ipagdasal natin ng ating Pope na sana gumaling siya dahil himala na lang po talaga yung kinakailangan ng ating Pope para makarecover. Pero kung naniniwala tayo na ang pagdadasal ay pwedeng magbunga ng isang himala, bakit hindi? Gawin natin. Kailangan tayo ng ating Santo Papa, kailangan niya ang ating pananalangin, kaya dapat tayong mga Katoliko, bilang tayo ay mga kaanib sa ating simbahan, magsama-sama po tayong ipagdasal, lagi-lagi,
ang ating Pope dahil ang ating Pope ay nasa isang critical na kondisyon. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga kapanalig kong nanood, at sana naintindihan nyo po kung ano yung views ko, kung bakit ko po yun nagawa. Yun lang po, God bless you, brown out po talaga dito, hindi nyo ako makita. Salamat po, I love you. Mwah, 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 mwah. Thank you.